Hello? Papumunta ka sa parking lot ng Jiangcheng Hospital, bilis. Si Jinchuan ay may problema. Ano? Bugbugin ninyo hanggang mamatay. Linger. Linger, ako. Sir, ano pong nangyari kay Miss Linger? Sinabi sa akin ni Jinchuan kaninang umaga na sumakit ang tiyan ni Linger at kailangang dalhin sa ospital ng madalian. Kaya kinuha niya ang opisyal kong sasakyan. Dahil sa espesyal na katangian ng sasakyan ko, paano mangyayari kay Jinchuan at Linger? Hindi, kailangan nating pumunta sa Jiangcheng Hospital ngayon din. May mga ahas na sumingit sa akin, habulin sila. Linger, magtiis ka. Malapit na tayo sa ospital. Magbigay daan. Kung mangahas kang pahintuin ng sasakyang ito, wala na tayong lahat. Jinchuan. Ang sakit ng tiyan ko. Linger, huwag kang matakot. Malapit na tayo. Nagpa-park na ako. Papapark na ako. Hoy, Itay, pinatawad na ako ng Inspector General. Pumunta na ang Inspector General sa Heicheng. Nakiusap ako sa kanya. Pumayag ang Inspector General na bigyan ng pagkakataong magbago ang Longteng Group. Ang anak ng Inspector General din ang bahala sa pag-inspection sa Longteng Group. Para siguraduhin talagang naitama na natin ang mga pagkakamali natin. Sa panahong ito, huwag kang magdulot ng anumang problema sa akin. Itay, huwag kang mag-alala, magpapakabait ako. Boss, kilala ang Inspector General sa pagiging patas at pagkamuhi sa masama. Nagawan talaga ng paraan ni Chairman Chen ang Inspector General? Siyempre. Ano bang hindi nagpapatawad? Sa huli, kulang lang talaga ang pera. Naghandog ang tatay ko ng mga regalong nagkakahalaga ng 10-10 bilyon para sa akin ngayon. 10-10 bilyon yon. Ilagay mo yan sa harap mo tapos sasabihin mong walang kwenta ang mga prinsipyo. Ang galing mo, boss! Pero boss, mukhang wala ng bakanting paradahan. Walang natitirang paradahan. Sabihin mo sa hospital director na bumaba siya rito at iparada ang kotse ko. Wala akong ugali na maghanap ng paradahan. Hoy boss, doon mukhang may bakante doon. May mga agaw ng pwesto ko. Pumunta tayo ron. Sino ka? Hindi mo ba nakikita na umaatras ako? Hindi mo ba alam na una sa pila, unang nasisilbihan? Boss, ito yung kotse na overtake sa atin sa kalsada kanina. Ganun ba? Ikaw pala. Tingnan mo kung sino ang narito. Si Inspector Fang Jinchuan pala. Nagtataka ako kung sino ang may lakas ng loob na overtake sa kotse ko kanina. Inspector Fang, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Jinchuan, sino siya? Isang salot na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano ba ang ginagawa mo? Tulong! Tulong, ito ang Jiangcheng, aking teritoryo. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang sasaklolo sa'yo. Sisihin mo ang sarili mo sa pagdadamit mong mahalay. Kung mas marami kang suot, hindi sana kita ginanoon. Tigel. Sinong may lakas ng loob na hawakan ako? Kalayaan sa pananamit ay karapatan ng mga babaeng mamamayan. Ako si Fang Jinchuan, miyembro ng inspection team na espesyal na ipinadala mula sa kabisera patungong Jiangcheng. Sa pamamagitan nito, ipinaalam ko sa iyo na ikaw ay inaaresto. Inspector Fang, nagmamadali bang pumarada? May nangyari ba sa bahay? Nagmamadali kang makita ang pamilya mo sa huling pagkakataon? Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. Jinchuan, kausapin mo sila ng maayos. Chen Shan, nagkamali ako noon. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Pero ginagawa ko lang ang aking tungkulin. May lagnat ang asawa ko ngayon at malala ang dehydration niya.
Nagmamadali akong mag-park. Pwede bang ako na lang ang gumamit ng parking space na ito? Dehydration dahil sa lagnat, delikado yan, pwedeng ikamatay. Inspector Fang, walang away, walang pagkakakilala. Para na rin kapatid na babae ko ang asawa mo. Kung kapatid na babae ko siya, magkamag-anak na tayo. Sa'yo na itong parking space, mag-park ka na agad. Huwag ka nang magatubili. Chenshan, pakiusap, paalisin mo ang tauhan mo, or hindi ako makaka-back in. Hindi makaka-back in? Inspector Fang, may ideya ako. Diretsuhin mo na lang at itulak mo ang kotse ko palayo. Tapos makakapark ka na. Huwag kang mag-alala, hindi naman mahal ang kotse ko, nasa mahigit 5 milyon lang. Jinchuan. Sige. Sa'yo na muna itong parking space. Maghahanap na lang ako ng iba. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang tatay ko ay si Chen Longteng, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Alam ng lahat sa Jiangcheng na ang Jiangcheng ay ang aking teritoryo, ako si Chen Shan. Naliligaw lang ako sa isang babae at gusto mo akong hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo, mabulok sa kulungan. Ngayon, sa wakas, nahuli na kita. Kung hahayaan kitang umalis ng ganito, nasaan na ang mukha ko? Paano na lang ako si Chen Shan, makakapagpatuloy sa Jiangcheng? Nanliligaw lang yon. Chenshan, isipin mo ang mga nagawa mo sa Jiangcheng sa mga nakaraang taon. Pamatay tao, panununog, pagnanakaw, lahat ng masasamang bagay na may isip mo. Ang buong Jiangcheng ay nasa ilalim ng iyong anino, Chenshan. Para sa mga ginawa mo, ang habang buhay na pagkabilanggo ay isang magaan na parusa. Dapat kang barilin, bitayin ka agad. Sige, binibigay ko sa iyo ang lugar na ito. Pero huwag kang magmalabis, huwag mong apihin ng sobra ang iba. Pero huwag kang magmalabis, huwag mong apihin ng sobra ho ang iba. Aapihin ko ng sobra ang iba, ano ngayon? Isang bagong dating na miyembro ng inspection team ang nagpahiya sa akin ng sobra. Aapihin kita, ano ngayon? Ngayon, either dudurugin mo ako ng kotse o mamamatay ang asawa mo dito mismo. Ngayon lang ako nakalabas sa bilangguan at kailangan ko lang patayin ang ilang tao para mawala ang malas ko. Sige. Maghintay ka lang. Oh. Galit ka na. Mabuti naman at galit ka. Gusto kong makita kung may lakas ng loob ka. Magbibilang ako pababa. 3. 2. 1. Jinchuan, huwag. Hoy, boss. Boss. Ayos ka lang? Sinabi kong sagasaan mo. Ginawa mo talaga? Gusto mo bang mamatay, ha? Anong ginagawa ninyo? Pakawalan nyo siya. Bugbugin nyo, patayin nyo. Tai, pumunta ka sa parking lot ng Jiangcheng Hospital. Bilis, may problema si Jinchuan. Nagulat po ako. Pinadala ko na ang mga espesyal na puwersa sa Jiangcheng Hospital. Sisiguraduhin namin ang kaligtasan ni Young Master Jin Chuan at ni Miss Ling Air. Sabay, pagkalatin ninyo. Sino mang maghasang manakit sa anak ko, ako si Fang Yunxiang, ipaglalaban ko sila hanggang kamatayan. Nene, kanino ka tumatawag? Ano nang gusto mo? Huwag mo siyang hawakan. Linger. Bitawan mo ako. Talagang hindi nabigo ang pangalan mo, Master Fang. Hindi mo ba sinabing nanganak na ang asawa mo? Bakit parang bagong gising pa rin siya? Bigla akong naalala, bilang number 1 young master ng Jiangcheng, ang dami ko nang nakarelasyon na babae sa mga nakaraang taon pero hindi pa ako nakakatulog sa asawa ng iba sa harap ng ibang tao. Kailangan kong subukan ngayon.
Kung hindi, saan na lang mapupunta ang mukha ng number 1 young master ng Jiangcheng? Halimaw, pakawalan mo siya. Master Fang, tignan mo, nag-aalala ka na naman. Hindi mo ba sinasabing sobra na ako? Ako ay isang mabuting mamamayan at talagang magaling akong mag-alaga ng tao. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ako mag-alaga. Munting ganda, halika rin, bigyan mo ng halik ang kuya mo. Nakulong ako ng kalahating buwan at hindi pa ako nakakapaglabas ng libog sa buong panahong iyon. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, tulong! Chen Shan. Hindi, Chen Shan. Mali ako sa nangyari nun. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sa akin mo na lang ibuhos ang galit mo. Pakawalan mo si Linger, hayaan mo na siya. Ginoong Fang, paano mo nagawa ito? Isa ka pa namang miyembro ng patrol team. Kung mababalita ang lumuhod ka para sa akin, papaluin na naman ako ng tatay ko. Hindi, walang makakaalam. Nakikiusap ako, pakawalan mo si Linger. Jinchuan, huwag. Gusto mong pakawalan ko ang asawa mo? Sige. Binangga mo lang ako. Tumayo ka dyan at hayaan mong banggain kita pabalik, tapos na ang usapan. Hindi mo ba gusto na pakawalan ko ang asawa mo? Pumunta ka ron. Jinchuan. Jinchuan. Tatay, ano ang ginagawa mo? Abala ako dito. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Ano yung ingay dyan sa'yo? Wala talaga. Wala talaga? Bakit hindi ka pa umuwi? Ganito ba katagal ang check-up sa ospital? Ang anak ng Inspector General ay darating na sa grupo. Binabalaan kita, huwag kang gumawa ng gulo. Gets. Boss, paulit-ulit tayong binabalaan ni Tagapangulo Chen na huwag gumawa ng gulo. Siguro dapat pakawalan natin ang dalawang ito. Umalis ka. Ginawa akong napahiya ng taong ito. Kung pakakawalan ko siya, sino ang magpapakawala sa akin? Tatayo ka ba o hindi? Kung hindi ka tatayo, maniwala ka man o hindi, papagtayuin ko ang asawa mo dyan. Huwag mo siyang hawakan. Ako na ang tatayo. Ako na ang tatayo. Jinchuan. Jinchuan, huwag. Jinchuan. Hindi. Jinchuan. Chen Shan, pwede na ba kaming umalis ngayon? Jinchuan, ayos ka lang ba? Sandali lang, ilalabas kita rito. Paalisin kayo. Kailan ko ba sinabing papayagan ko kayong umalis? Ano? Ginoo, miyembro ka naman ng patrol team. Bakit parang ang hirap mong makarinig? Malinaw naman ang sinabi ko kanina. Babanggain din kita tapos na ang usapan sa pagbangga mo sa akin. Tsaka, hinaharangan mo ako, ninakawan mo ako ng parking, at ikaw pa ang nagpakulong sa akin. Paano natin ito pag-uusapan? Chen Shan, sobra ka na. Sinungaling ka. Eh ano naman kung sinungaling ako? Jinchuan. Ito ang Jiangcheng, ang aking teritoryo. Lalo na ang hindi tumupad sa aking salita. Kahit matulog ako sa asawa mo sa harap mo, anong magagawa mo sa akin? Gusto kong malaman ng buong Jiangcheng ang mangyayari sa mga sumasalungat sa akin, si Chen Shan. Bitawan mo ako. Chen Shan, lalabanan kita hanggang kamatayan. Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Anong gagawin mo?
Suntukin mo ako at papatayin kita. Linger. Ito ang mangyayari kapag kinontra mo ako. Chen Shan, hayop ka. Ginahasa mo ang isang babae sa publiko at ngayon ininsulto mo pa ang isang opisyal ng patrol team. Ang mga krimeng ito pa lang ay sapat ng dahilan para bitayin ka ng daan-daang beses. Bitay. Sinong may lakas ng loob na bitayin ako? Alam mo ba kung sino ang may kapit sa akin? Si Fang Yunchang, ang makapangyarihang patrol commissioner na iginagalang sa buong lupain. Sa proteksyon ng commissioner, sino sa buong Dragon Kingdom ang may bayag na bitayin ako? Ang patrol commissioner? Hindi ba't yun ang aking ama? Ang patrol commissioner ang tatay mo? Tama. Siya ang aking ama. Chen Shan, napakarami mo ng kasalanan at kabuktutan ang ginawa. Hindi ko hahayaang protektahan ka ng aking ama. Nagsasalita ka pa rin. Kung anak ka ng commissioner, ako naman ang nagaharing monarka. Akala mo maluloko mo ako at makakatakas sa parusa sa kasinungalingang ito? Imposible. Hulihin siya, bugbugin hanggang mamatay. Chen Shan, hindi kita palalampasin sa ginawa mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Diego, tumigil ka. Boss. Chinchua. Ano? Anong nangyayari dito? Sila yon. May sakit si Linger. Dinala ko siya sa ospital para magpatingin. Sila ang nakipag-away sa akin para sa parking tapos pinagbabanta pa buhay namin ni Linger. Kalokohan. Ikaw tong gago, ang unang nang istorbo sa boss namin. Karapat dapat kang bugbugin. Ang anak ko ay isang patrol officer ng Jiangcheng. Palagi siyang mahigpit sa sarili bilang isang patrol officer, mapagkumbaba at magalang. Sa ugali niya, hindi siya ang unang mananakit ng kapwa. Talagang kayo ang may gawa nito. Eh ano naman kung kami? Karapat dapat pa rin yang anak mo. Tong matandang to nasira ang kotse ng boss namin dahil sa'yo. Payo ko, maging matino ka, magbayad ka, at humingi ng tawad. Kung hindi, walang aalis dito. Panaginip mo yan. Kayong mga masasama ang unang gumawa ng kalokohan. Bakit kami ang magso-sorry at magbabayad sa inyo? Akala mo posible yon? Anak, pumunta ka na sa ospital. Ako na ang bahala dito. Tiyak na ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo. May 100,000 pesos sa card na ito. Wala akong pakialam sa alitan ninyo ng anak ko. Pakiusap, hayaan mo muna silang dalawang magpagamot. $100,000? Idilat mo yung butas-butas na mata mo at tingnan mong mabuti kung anong klaseng kotse ang minamaneho ko. 100,000 pesos? Para kang naglilimo sa pulubi. Chen Shan, huwag kang magpakapal. Ikaw naman ang may kasalanan sa simula. Anong karapatan mong humingi ng pera? Ano ba ang gusto mo? Tingnan mo kung gaano ka kapobre. Kahit hingan kita ng bayad pinsala, wala kang maibabayad. Ganito na lang, ikaw ang tatay ni Master Fang, di ba? Lumuhod ka at tawagin mo akong tatay at hindi mo na kailangang magbayad. Papatayin kita. Sino ba ang nagpasingit sa'yo? Matandang yan, ano ang desisyon mo? Luluhod ka ba at tatawag sa akin ng tatay? O hahayaan mong hindi na muling makakausap ng anak mo? Paano kung tumanggi ako? Tatanggi? Kung ganoon, magpakamatay ka na.
Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, sinaktan mo ang anak ko at ang manugang ko. Lolo, alam mo ba kung sino ang sinuntok mo? Sinuntok mo ang anak ni Chen Longteng, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Anak ka ni Chen Longteng? Minsan pa nga, pinatawad ko na ang pamilya Chen. Paano naging mali ang akusasyon sa isang tulad niya? Tama, ang tatay ko ay si Chen Longteng, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Inimbita ng tatay ko ang makapangyarihang tagapangasiwa ng pagpapatrolya, ang namumuno sa lahat ng opisyal sa buong bansa, si Fang Yunchang. Ang kapal ng mukha mong bastusin ako, hintayin mong maaresto at bitayin ang buong pamilya mo. Inimbita ng tatay mo ang tagapangasiwa ng pagpapatrolya para sa'yo? Idilat mo ang mga matang aso mo at tingnan mabuti ang plaka ng sasakyan na ito. Ako si Fang Yunchang. Idilat mo ang mga mata mong aso at tingnan mabuti ang plaka ng kotse na ito. Ako si Fang Yunchang. Capital A02 plaka ng kabisera ito. Sabi nila, ang Capital A001 ay ang sasakyan ng monarka. Walang sino mang nangangahas gumamit ng plakang A002 maliban sa tagapangasiwa ng pagpapatrolya na nangangasiwa sa lahat ng opisyal at namamahala sa buong bansa. Siya nga talaga si Fang Yunchang. Sabi-sabi nila, si Ginoong Fang ay walang pagpapahintulot sa kasamaan. Sino mang mahuli niya ay walang kawala. Ang kanyang anak ang pinakamahalaga sa kanya. Eh anong ngayon? Na-offend lang natin ang kanyang anak at manugang. Talagang wala na tayong pag-asa ngayon. Jinchuan? Ang sakit ng tiyan ko. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Boss, kailangan nating pakawalan siya agad. Kung may mangyari sa sanggol sa kanyang sinapupunan, talagang wala na tayo. Ikaw ang patrol commissioner, di ba? Ang lakas ng loob mong magkabit ng peking plaka sa kotse mo para lokohin ako. Gusto mo na yatang mamatay. Shanshash! Yan! Shanshash! Boss, peke raw po ba ang plakang ito? Yung loser kanina, sabi niya patrol commissioner ang tatay niya. Tapos ngayon biglang may lumitaw na matandang to. Anong klaseng pagkakataon yun? Tsaka sabi sa akin ni Papa, nasa Haicheng na raw ang patrol commissioner. Dumadalaw ang anak ng patrol commissioner sa Longteng group natin. Kung totoo sila, bakit sila nandito? Sige. Nagtatanggalan kayong dalawa para lokohin ako. Gusto niyong mamatay, no? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ipinagbabawal ko sa'yo. Pakawalan mo agad ang anak at manugang ko. Gusto mo talagang mamatay? Sugurin nyo. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Tigil, tigil. Ano pong problema, boss? Si Papa. Tumatawag si Papa. Hello? Tatay. Nagkagulo ka na naman ba? Tatay, paano naman ako? Nagpapa-check up lang ako sa ospital. Check up? Anong kalokohan yan? Binabalaan kita. Bumalik ka sa kumpanya sa loob ng 10 minuto o magkukulong ka. Huwag kang mag-alala. Babalik ako sa kumpanya sa loob ng 10 minuto. Yan ang pinakamatagal. Tatay, may itatanong ako sa'yo. Nasaan ngayon ang patrol commissioner? Di ba't sinabi ko na sa'yo? Pinatawad na ng patrol commissioner ang pamilya nating Chen. Papunta na siya doon sa Haicheng para sa karagdagang inspection at ang Longteng group natin ay nasa kamay na ng kanyang anak. Ang kanyang anak. Kung sasabihin ko kay Shenner na di pa dumating ang anak ng patrol commissioner, tiyak na magpapabagal-bagal pa yan sa pagpunta rito. Kung magkagayon at mapahiya ang anak ng patrol commissioner, wala na ang pamilya nating Chen. Hindi, di ko pwedeng sabihin sa kanya yon. Nasa reception room na ang kanyang anak. Bilisan mo ang pagpunta rito at huwag mong sasagasaan ang anak ng patrol commissioner. Huwag kang mag-alala, tatay. Tatapusin ko na to kaagad. Commissioner ng patrol? Hawakan ninyo siya para sa akin. Magaling ang pag-arte. Hayaan kitang magpatuloy sa pag-arte.
Magpatuloy ka sa pag-arte. Tatay, Pag-arte, pag-arte. Pag-arte. Narinig ninyo lahat iyon kanina, hindi ba? Malinaw na sinabi ng tatay ko, pumunta na sa Haicheng ang komisyoner ng patrol. Nasa kumpanya na natin ang anak niya. Hindi ba kayo nag-research bago magpakita ng ganitong palabas? Pwede bang maging professional naman kayo? Tama na. Wala akong oras para maglaro sa iyo ngayon. Kailangan kong puntahan ang anak ng patrol commissioner. Pagkatapos noon, akin na naman ang Jiangcheng. At saka kita babalikan para ayusin. Tay. Tay, Jinchuan! Huwag mo akong intindihin. Dalhin mo muna si Ling Er sa ospital. sige. Itay. Itinsin mo yan ko. Linger. Linger, alis na tayo. Dadalhin kita sa ospital. Tay, hintayin mo ako. Doktor, kamusta ang asawa ko? Malaki ang nawalang dugo ng pasyente at critical ang kalagayan niya. Hindi namin na-save ang baby. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin at hinihiling naming handa kayo sa pinakamasama. Doktor, nagmamakaawa ako. Pakiusap, kahit anong gawin ninyo, iligtas ninyo ang asawa ko. Pakiusap. Gagawin namin ang aming makakaya. Jinchuan! Jinchuan! Nawala ko ang baby ko at buhay ni Ling Er ay nakabitin na lang sa isang hibla. Tatay, hindi ba't sinasabi na ang mga patrol commissioner tulad natin ay nagmamahal sa bansa at sa mga tao na dapat tayo'y mamahalin ng mga mamamayan at protektado ng batas? Bakit? Bakit nagkaganito ang baby ko at si Ling Er? Bakit? Bakit? Tatay! Jinchuan, kasalanan ko at hindi ako naging sapat. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa'yo. Papapanagutin ko sila. Tay, hindi ba't sinabi mo na paparating na ang anak ng patrol commissioner? Ang tagal ko nang naghihintay. Bakit hindi pa siya dumarating? Ano ba ang nagmamadali? Tatawag ako para magtanong ngayon din. Hello. Magandang araw po, kagalang-galang na Patrol Commissioner. Narito na po kami ng anak ko sa kumpanya, nakahandang naghihintay. Maaari ko po bang malaman kung kailan darating ang inyong anak? Hindi na darating ang anak ko. Ako mismo ang pupunta. Oh, napakalaking karangalan po nito para sa aming long-term group. Nasa na po kayo ngayon? Susunduin ko kayo. Hindi na kailangan. Narito na ako. Ikaw, Wisit. Ang kapal ng mukha mo, nanggugulo ka pa dito sa bahay ko, ha? Gusto mo bang mamatay? Ang inyong kamahalan. Nandito ka na pala. Bakit hindi ka nagsabi ng mas maaga? Sana sinundo na kita. Boss, anong nangyayari? Parang kilala ni Mr. Chen itong matandang ito? Tinatanong mo ako? Kanino pa ba ako dapat magtanong? Hoy, ang inyong kamahalan, paano kayo nasugatan ng ganito? Sino ang gumawa nito? Sino ang may lakas ng loob na manapak sa commissioner ng pagpapatrolya dito sa Jiangcheng? Gusto ko rin malaman, sino ang may ganitong kapal ng mukha? Ako si Fang Yunxiang, ang commissioner ng pagpapatrolyang personal na hinirang ng monarka. Ako ang namamahala sa lahat ng opisyal at ang aking pangalan ay kilala sa buong bansa. At ngayon ang aking anak ay binugbog ng husto. Ang aking manugang ay nasa emergency care pa rin, nakakapit sa buhay. Gusto kong malaman, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Ano? Paano nangyari ang ganito? Kayo po magtiwala. Magpapadala ako agad ng mag-iimbestiga. Guguluhin ko ang buong Jiangcheng kung kinakailangan para lang mahuli siya at makaganti para sa inyo. Kung gayon, Ji Chen, ano sa palagay ninyo ang dapat gawin sa Salarin kapag nahuli na natin? Kapag nahuli ko siya, gugutahin ko ang mukha niya, babaliin ang 2 braso at 1 binti.
Pagbabayarin ko siya sa paglapastangan sa Patrol Commissioner. Nakakagalit ito. Ang lakas ng loob ng may mga has na manapak sa Patrol Commissioner dito sa Jiangcheng. Lagi ka na lang nagpaparami sa mga walang kwentang kaibigan mo. Magutos ka, bilisan ninyo at hanapin siya. I-report agad sa akin kung may makita kayong clue. Ako mismo ang maghihiganti para sa inyo at sa binata. Sobra na ito, hindi ka tanggap-tanggap. Hoy, hindi na kailangang istorbohin pa kayo, Ji-Chen. Ako na ang bahala dito. Sige, kung gayon, nararapat lang na kayo mismo ang humawak nito. Pagkatapos ng lahat, anak mo siya. Narinig ninyo ang sinabi ni Ji-Chen. Ganun mismo ang gagawin natin. Hoy, kayo po, ano ang ibig ninyong sabihin yan? Huwag. Anong nangyayari dito? Putang ina, matanda. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako ulit. Pinanganak sa mayamang pamilya, hindi ka man lang gumalaw para maglingkod sa lipunan o magbayad sa bansa. Sa halip, inaapi mo ang mga karaniwang tao. Kung hindi ka tinuruan ng tatay mo ng magandang asal, ako na ang gagawa para sa kanya. Hindi pa sapat. Bugbugin mo ulit. Aray! Aray! Gago ka, sobra ka na. Lalaban ako hanggang kamatayan. Halika. Hoy boss, matanda, alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang Longteng Group, lupain ng aming boss. Ang kapal ng mukha mong hampasin ang boss namin, gusto mo na yatang mamatay, ha? Matanda. Wow, ang galing-galing mo pala. Pumasok ka sa lupain ko at hinampas mo ako. May lakas ka pang pananggawin yan sa harap ng tatay ko. Hindi lang ako ang dinidispresyuhan mo. Dinidispresyuhan mo ang tatay ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung makalabas ka ng buhay ngayon, ang Longteng Group ay magpapalit ng apelyido mula ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung makakalabas ka man dito ng buhay ngayon, mula ngayon, ang Longteng Group ang magiging apelyido mo. Anong ginagawa niyo dyan? Siraan niyo siya. Hoy, sandali. Teka muna. Tay, pinagbuhatan ka ng kamay sa harap mo at nakatayo ka lang dyan. Ano pa ang hinihintay mo? Matandang gago ka, huwag kang magyabang. Hinampas mo ako sa harap ng tatay ko. Hindi kanya palalampasin nito. Hintayin mo ang iyong kapalaran. Gusto ko nga ring makita kung paano ako papagbayarin ng tatay mo. Ginoo, baka may hindi pagkakaunawaan dito. Kung may nagawa man ang anak kong nakasakit sa inyo, sabihin na siya at ako ang mag-ayos. Guys, paano mo nga ba ito aayusin? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Siya ang punot dulo ng pananakit sa anak ko at manugang ko. Ano? Walang utang na loob. Hindi ba't ipinangako mo sa akin na magpapakabait ka? Ano ba talaga ang nangyari? Anong ginawa mo? Wala akong pakialam dyan. Kung may sisihin, anak niya ang may kasalanan dahil bulag siya. Ito ang Jiangcheng. Sa akin to. Isang pwesto na lang ang natira sa ospital. Nakita na nga yung kotse ko. Hindi pa umatras yung anak niya. Naglakas pa ng loob na makipag-agawan sa akin at sinampal pa yung kotse ko. Kaya hinampas ko sila ng asawa niya at tinakpan ng gulong. Anong problema doon? Tapos na. Tapos na ang lahat. Alam mo ba kung sino siya? Siya yung patrol. Wala namang kwenta yung patrol team na yan. Tatay, napakatagal mo ng duwag. Kaya ka nilalapastangan ng mga tao. Ikaw si Chen Longteng, ang chairman ng Longteng Group. Lahat ng tao sa Jiangcheng sumasamba sa'yo. Hindi karapat-dapat ang tulad niya na imbestigahan ka. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo ngayon? Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang dinala mo sa akin? Napagtanto mo ba na ang kalokohan mong ito ay papatay sa buong pamilya natin? Hayop ka, lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa kanyang kamahalan ngayon din agad-agad. Humingi ng tawad sa matandang to? Panaginip lang yan. Kung may luluhod at hihingi ng tawad, siya ang dapat lumuhod sa akin. Sino sa tingin niya siya? Ni hindi siya karapat-dapat sa paghingi ko ng tawad. Matanda, binigyan kita ng pagkakataon, pero wala kang kwenta. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din, agad. Kung hindi, hindi ka lalabas ng pintuang ito ng buhay. Hayop ka, tumahimik ka ngayon din. Tay, pinagtatamaan mo ako dahil lang sa maliit na opisyal na to. Ganon ka ba kaduwag? Dito sa Jiangcheng, sa teritoryo mo. Hindi mo ako tinutulungan tapos hinampas mo pa ako sa harap ng ibang tao? Ama mo ba talaga ako? Dapat sumama na lang ako kay nanay nung naghiwalay kayo. Kaysa naman dito sa isang duwag na katulad mo, hindi mo karapat dapat maging ama ko. Tumigil ka, hayop ka.
Baka nga hindi ako karapat-dapat maging ama mo. Pero alam mo ba ang lahat ng ginawa ko para sa iyo nitong mga nakaraang taon? Kaya ko pang ayusin ang mga maliit mong pagkakamali noon. Pero ngayon dahil mahigpit ang patrol commissioner sa lahat, naka-alerto ang buong bansa. Imbes na magpakabait, lalo ka pang lumabas at gumawa ng krimen ng hayagan at nahuli ka pa ng patrol team, alam mo ba na sapat ang mga kasalanan mo para patayin ka ng 100 beses? Ako yon. Isinuko ko ang buong grupo sa gobyerno para lang mailigtas ang walang kwentang buhay mo. Ililigtas ang walang kwentang buhay ko. Hayaan mo siyang subukang hawakan ako. Lolo, sabi ng tatay ko kasama ka raw ng patrol team. Akala ko lahat ng opisyal ng patrol team may baril. Nasaan yung sayo? Ilabas mo at barilin mo ako. Hindi ko dala kapag wala ako sa duty. Walang baril? Walang baril. Wala kang sense of security, no? Hindi mo dala yung sayo, dala ko yung sa akin. Dasyan, sabon na mo sa makisin kung saan mo nakuha ang baril na ito? Saan mo ito nakuha? Wala kang pakialam. Binigay sa akin ng nanay ko. Chen Shan, ibaba mo ang baril. Mahigpit na ipinagbabawal ng Dragon Nation ang pagmamay-ari ng pribadong armas. Ang tapang mong magsipit ng baril sa harap namin, hindi ka ba natatakot mamatay? Anong kinalaman ng gun ban ng Dragon Nation sa aking Jiangqing o sa akin si Chen Shan? Lolo, ikaw ang magsabi sa akin. Nilalabag ko ba ang batas sa paggawa nito? Kung totoong baril yan, nilalabag mo ang batas. Akala mo ba ang isang young master na tulad ko ay maglalaro ng peking baril? Ito ay limited edition na Desert Eagle. 100 lamang nito ang umiiral sa buong mundo. Itinigil na noong 1986. Bumili ako ng isa para sa pamangkin ko nang mag-10 taong gulang siya. Gusto rin niyang itutok ang baril na ito sa ulo ko. Pero hindi ako kailanman nagalit sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga matatanda hindi nagagalit sa mga batang naglolokohan lang. Akala mo ba nagbibiro ako sa'yo? Ang lalakas ng loob ninyong mga malalaking tao. Totoong baril man o peke, hindi mo dapat itinututok sa patrol team. Hayop ka. Paano mo nagawang itutok ang baril sa kanyang kamahalan? Gusto mo bang mamatay? Tumahimik ka. Matanda, sawang-sawan ako sa pag-aalaga sa iyo ng buong buo. Matanda, huling pagkakataon mo na to. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi, paputukan kita ng baril. Ganoon ba? Hawakan mo ng matatag. Huwag kang manginig. Akala mo di ako maglalakas loob? Bumaril ka nga. Ayaw mo talagang sinusutan no? Sige, barilin mo ako. Pangako ko sa'yo, walang sino man ang mag-aabala pang utusan ka ulit. At saka magiging bantog ka sa buong bansa. Anak, kumalma ka. Kung magsosorry ka ngayon kay His Excellency, may pag-asa ka pang maligtas. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Yan lang ba ang kaya mo? Umaasa ka lang sa makapangyarihang magulang mo para mangapi ng ordinaryong tao saan ka man pumunta. Bukod sa paghingi ng pera sa nanay mo, anong alam mong gawin? Huwag mo akong piliting, babarilin talaga kita. Pinipilit kita, barilin mo. Babarilin ko talaga. Ene abara, kung mani bisis. Nasat sa mga kasi na Ninishi. Anong gagawin natin sa kanya? Ji Chen, anak mo ito. Ikaw na ang bahala dito. Gawin mo ang sinabi mo kanina. Baliin ang 2 braso at 1 binti niya. Oh. Tay, anak ka naman. Laman at dugo mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ngayon mo lang naalala ng tawagin akong Te? Mula nang bata ka pa, may sinunod ka ba sa mga sinasabi ko? Kung ako ang gagawa nito, mapipiyansa ka lang. Kung ang patrol commissioner na ang kumilos, buong pamilya natin ang mawawala. Tay, hindi. Tao, gawin na. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Nanay, alam kong hindi mo ako pababayaan. Nandito na ang nanay ko. Wala na kayong takas. Nanay iyon ni Chen Shan. Bakit parang pamilyar siya? Ginoo, siya po si Long Ying Tai, ang kasalukuyang Panginoon ng Jiangqing.
Hindi ko alam na may connection pala siya kay Chen Longteng. Ganun pala. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka kaagad. Aalis? Bakit ako aalis? Si Chen siya ng anak ko at ako ang kanyang ina. Ikaw, Chen Longteng, baka hindi mo mahal ang sarili mong anak pero ako, mahal ko siya. Nanay, narito ka na. Pinagtulungan nila ako. Hindi lang ako binugbog. Gusto pa nilang baliin ang mga braso't binti ko. Anak ko, huwag kang mag-alala. Nasa Jiangcheng tayo, walang mga has na humipo sa'yo. Sino mang mangapi sa'yo ay pagsisisihan nila habang buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganyan ang anak mo. Makinig ka sa akin at umalis ka. Hindi ito lugar para sa'yo. Ako na ang bahala sa iba. Ikaw ang bahala sa lahat? Chen Longteng, nang nakakulong si Shanner sa bilangguan ng mahigit kalahating buwan, sabi mo ikaw ang bahala at huwag na raw akong makialam. Alam mo ba kung ano ang kalagayan doon? Masama ang pagkain, mas masahol pa ang kalagayan ng pamumuhay. Nang lumabas si Shanner, lampas 50 libra ang nabawas sa kanyang timbang. Ito ba ang tinatawag mong pag-aasikaso sa lahat? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, narito na ako at walang sino man ang makakapinsala kahit isang hibla ng buhok ng anak ko. Sino ang nagsabing babaliin ang mga paa at kamay ng anak ko? Lumabas ka ngayon din. Siya yon. May matandang walang kwentang ng api sa anak ko. Gustong gusto mo bang mamatay? Mga guwardiya, ihulog niyo siya sa piitan. Doon siya mabubulok habang buhay. Sandali! Long Yingtai, alam mo ba ang ginawa ng anak mo? Sinaktan niya ang isang tao dahil lang sa kinuha nito ang huling parking sa ospital. Nag-aagaw buhay pa ang taong yon, alam mo ba yon? Tingnan mo ang naging ugali ng anak mo. Karapat dapat pa ba siyang tawaging tao? Hindi pa rin ibig sabihin noon na may karapatan siyang apihin ang anak ko. Nagkamali ang anak ko, oo, pero dahil lang yon sa bata at pabigla-bigla siya. Kung siya ang may kasalanan, kami ang magulang ang magdidisiplina sa kanya. Kailan pa naging karapatan ng isang hamak na walang kwenta na mag-sermon sa amin? Hamak na walang kwenta. Long Yingtai, dilyastan mo ang mga mata mo at tingnan mabuti kung sino talaga siya. Wala akong pakialam kung sino siya. Chen Longteng, alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Nandito ako para maghiganti para sa anak ko. Gusto kong malaman ng lahat. Si Chen siya ng anak ko, anak ni Long Yingtai. Kahit ang pinakamasamang krimen ang gawin ng anak ko, ipagtatanggol ko siya sa lahat. Tungkol naman sa nang api sa kanya, sino ba siya para magmalaki? Hindi ko na nga siya maalala. Matandang yan, binalaan na kita. Huwag mo akong guluhin. Ito ang Jiangcheng. Lupain ko to. Sa Jiangcheng, kahit mga dragon ay kailangang umurong at sumunod. Anong ginagawa niyo dyan? Huliin niyo siya. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na kumilos. Po, pasensya na po at nabigla kayo. Matagal na po kaming hiwalay ng dating asawa ko at palagi na lang kaming may hindi pagkakasundo. Ngunit ipinapangako ko po, agad kong aayusin ang sitwasyong ito. Hindi na po ito magdudulot ng anumang problema pa sa inyo po. Ji Chen, hindi na po ito tungkol sa kung kaya mo itong ayusin o hindi. Siya ang Panginoon ng Jiangcheng at ikaw ang pinakamayaman sa lungsod. Pagkasama, hawak ninyong dalawa ang pinakamataas na kapangyarihan sa Jiangcheng. Isa sa inyo ang kumokontrol sa buong ekonomiya ng lungsod. Kaya naman pala sinasabi ng mga tao na ang Jiangcheng ay parang personal na lupain lang ng pamilya Chen. Nagkamali talaga ako ng pagkatiwalaan ka kay Sidi. Pagkatiwalaan ka, Chen Longteng. Po, sumaboy po. Makinig po kayo sa paliwanag ko po. Lahat ng narating ng aming Longteng Group sa mga nakaraang taon ay bunga ng aming sariling pagsisikap. Wala po itong kinalaman sa aking dating asawa. Tama na, Chen Longteng. Nagluhod ka pa sa iba sa harap mismo ng anak natin. Paano mo masasabing ikaw ang ama ni Shanner? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pinakamagandang desisyon ko sa buhay ay ang hiwalayan ka. Lahat ng ginagawa mo ngayon, ikinahihiya mo ako at ang anak natin. Eksakto. Nanay, hindi mo alam. Noong binubugbog ako, hindi man lang naisip ni Itay na tulungan ako. Gusto pa nga niyang tulungan silang baliin ang mga braso't binti ko. Sabihin mo, saan ka pa makakahanap ng ganong tatay na walang buto? Bastardo. Mga bastardo kayong lahat. Alam mo ba kung sino siya? Siya mismo ang patrol commissioner. Alam kong kasama siya sa patrol team. Ano naman? Ako, si Long Yingtai, nakatayo dito ngayon. At wala akong takot sa patrol team. Kung makakaalis siya ngayon sa Jiangcheng ng ligtas, pwede niyang kunin ang posisyon ko bilang Lord ng Jiangcheng. Wala akong pakialam sa titulong Lord ng Jiangcheng. Pero panahon na para magkaroon tayo ng bagong Lord ng Jiangcheng. Kayabangan, paano nangahas ang isang hamak na opisyal ng patrol team
na makialam sa posisyon ko bilang Lord ng Jiangcheng. Hindi mo alam ito, di ba? Nandito mismo sa Jiangcheng si Wang Guanghui mula sa patrol team ng Handong Province. Naniniwala ka ba kung sasabihin kong pwede ko siyang tawagin dito ngayon? Kaya pala ang tapang at walang ingat mo. May Wang Guanghui kang nasasandalan. Mabuti. Tawagin mo siya dito ngayon. Gusto ko talagang makita kung alam ni Wang Guanghui ang sitwasyon sa Sifemsen sa misna ano kung namun di sine di masasabi ni Kisimene di Jiangcheng. Mahigit 10 taon na kaming magkaklase ni Captain Wang. Alam mo ba kung anong kapalaran ang naghihintay sa'yo kapag tinawag ko siya? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Pero alam na alam ko kung ano ang balak ninyo, kayo, at kayong lahat. Nandyan na ang kapahamakan. Nagmamalaki ka pa rin. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Nanay, huwag mo siyang pansinin. Tawagin mo na si Captain Wang para matapos na ang kalokohan nitong matandang luko-luko. Ipakita mo kay tatay kung ano ang kapalaran ng mga umaapi sa atin, sa ina at anak. Duwag ang buhay ni tatay. Turuan mo siya kung ano ang tunay na tapang. Ayoko sanang istorbohin ang aking dating kaklase. Pero dahil nagmamadali ka naman sa pagkamatay, ipapakita ko sa iyo kung ano ang magiging kapalaran ng mga umaapi sa amin dito sa Jiangcheng. Ano ba ang ginagawa mo? Tama na. Ano ang ginagawa ko? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ninyo ngayon? Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Captain Wang? Bakit siya susunod sa utos ninyo? Naiintindihan mo ba kung anong klaseng gulo ang isusubong mo sa kanya sa tawag na yan? Tama na, Chen Longteng. Nanginginig ka na mula nang dumating ako rito. Ano ba ang kinakatakot mo? Ano ang kinakatakot ko? Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung anong uri ng pagkatao ang nakatayo sa harap mo? Hindi masukat ang kanyang pinanggalingan. Hindi masukat? Kaya naman, siya ang kasalukuyang patrol commissioner. Eksakto. Chen Longteng, para takpan ang iyong pagiging duwag, puro kalokohan na lang ang sinasabi mo, di ba? Kung siya ang kasalukuyang patrol commissioner, ako na ang namumunong monarka. Ikaw, Tam na. Chen Longteng, huwag mong isiping maluloko mo ang sino man sa mga kasinungalingan mo. Nung nabanggit niya si Wang Guanghui, alam kong hindi ako titigil sa pag-imbestiga sa kanya. Lahat ng sinabi niya at hindi sinabi, huhukayin ko hanggang sa malaman ko ang buong katotohanan. Wala sa inyo ang makakatakas sa aking pagsisiyasat. Imbestigahan? Imbestigahan kami? Ano bang meron ka para imbestigahan kami? Ang maliit na patrol team mo lang? Tama. Ako lang at ang tinatawag mong maliit na patrol team. Eh ano naman, ang mga ginawa ninyo ay karapat-dapat sa libong hiwa. Kahit hindi ako miyembro ng patrol team, hahabulin ko pa rin kayong lahat. Sige. Mukhang wala ka talagang pakialam sa buhay o kamatayan. Ipapakita ko sa iyo ngayon din ang kapalit ng paglaban sa amin dito sa Jiangcheng. Hello, Wang Guanghui. Ako ito, dati kong kaklase. Ying Tai. Hindi ba't sinabing darating ang kagalang-galang na komisyonero ng pagpapatrolya sa Jiangcheng ng maaga, alas 10 ngayong umaga? Nandito na kami mula pa ng alas 6 ng umaga at tanghali na. Bakit hindi pa rin namin siya nakikita kahit isang saglit? Oo nga, bakit hindi pa siya dumarating? Tumahimik kayong lahat. Ang hinihintay natin ay ang kagalang-galang na komisyonero ng pagpapatrolya. Hindi lang ilang oras, kahit ilang araw pa kung kailangan, maghihintay tayo. Isang karangalan iyon para sa atin. Magpadala ng ilang tauhan na may mga gamit pang camping. Walang aalis hanggat hindi natin nakikita ang kagalang-galang na komisyonero ng pagpapatrolya. Opo, sir. Dati kong kaklase, anong problema? May problema ba? Ganito kasi, isang opisyal ng komisyonerong pinapatrolya mo ang nanggugulo sa akin sa iyong dating kaklase. Nagbabanta pa nga siyang ikukulong ako. Pumunta ka rito at ayusin mo ito ng personal. Nandito ako ngayon sa kumpanyang Guanghui. May mga haspang makipag-away sa'yo? Hintayin mo ako, pupunta ako dyan agad. Kapitan Wang, nandito ba ang kagalang-galang na gobernador? Isang tabi mo ang kagalang-galang na gobernador? Ang lakas ng loob ng may manggulo sa teritoryo ko? Ikaw, gusto kong makita kung sinong may bayag. Mang-aasar ka sa akin habang bumibisita ang kagalang-galang na gobernador sa Jiangcheng. Tara na. Nakatawag na ako. Narito na ang Kapitan Wang ninyo sa loob lang ng 3 minuto. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag inapi ninyo kami dito sa Jiangcheng. Anak, inapi ka ba niya kanina? Ano man ang ginawa niya sa iyo, pabayaran mo ng 10 beses, 100 beses. Opo, inay.
Matandang luko-luko, narinig mo ba? Paparating na si Kapitan Wang. Gusto mong baliin ang mga braso't binti ko kanina? Ngayon, babaliin ko muna ang sa iyo. Huwag! Huwag! Ang braso ko. Anak! Bitawan mo siya. Tama ang mga ninuno. May mga batang isinilang na suwail. Karapat dapat silang mapagalitan. Mababali ang braso ko. Anak! Gago, mamamatay ka na, nangahas ka pang hawakan ng anak ko. Bitawan mo siya ngayon din. Kung may mangyari sa anak ko, hindi kita patatawarin. Sick! Kahit mamatay ako, papagalitan ko muna ang anak mo. Gusto mong mamatay. Ginoong Wang, tulungan niyo ako. Matandang kaklase, tamang-tama ang dating mo. Tingnan mo nang mabuti kung gaano kayayabang ang mga tauhan ng patrol commissioner mo. Nangahas pa silang imbestigahan ako? At ang lakas ng loob nilang sinakta ng anak ko ng harap-harapan sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag ngayon, tapos na ang mahigit 10 taon na pagkakaibigan natin. Matandang kaklase, huwag kang mag-alala. Narito ako ngayon para ibigay sa iyo ang paliwanag na iyon. Captain Wang, wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka na agad. Mr. Chen, ikaw ang chairman ng Longteng Group at ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Bakit ngayon para kang walang buto? Huwag kang mag-alala. Wala sa buong Handong Province na hindi ko kayang galawin. Narito ako ngayon para tulungan kang maghiganti. Handong Province? Hindi naman siya taga Handong Province. Hindi taga Handong Province? Hindi bale, may connection ako sa mga hepe ng patrol team sa lahat ng iba pang probinsya. Tiyak na bibigyan ako ng muka. Taga Jiangsu, Zhejiang Province ba siya o taga East City Province? Hindi siya taga rito man. Talagang curious ako. Sino sa mundo ang may lakas ng loob na imbestigahan si Lord Long? Lumabas ka. Lumabas ka rito ngayon din. Kuwait. Kagalang-galang. Tanda, nakita mo ba yon? Nagiinit ang dugo ni Ginoong Wang. Kapag nagalit si Ginoong Wang, may mamamatay. Bitawan mo ako ngayon din o hindi ka nalalabas dito ng buhay. Ganun ba? Gusto kong makita kung paano ako mamamatay dito. Huliin siya. Ang braso ko. Shanner! Anak kong Shanner! Nanay, nabali ang braso ko. Ginoong Wang, ipaghiganti mo ako. Patayin mo siya. Ang kapal ng mukha mo! Narito si Kapitan Wang at nagmamalaki ka pa. Shanner, bibigyan kita ng 3 minuto. Lumuhod ka ngayon din at magmano sa akin, tapos putulin mo ang sarili mong mga braso. Kung hindi, dapat kang maghanda na mabulok sa bilangguan. Siya ang kapitan ng Handong Provincial Patrol Corps. Kung siya ay pumunta rito at kumampi sa iyo nang hindi inaalam ang totoo, nang hindi man lang inaalam kung ano ang nangyari o sino ang nagsimula ng away, at susubukang dalhin ako, sa palagay ko, hindi siya karapat-dapat na panatilihin ang kanyang posisyon bilang kapitan ng Handong Provincial Patrol Corps. Wala kang pakialam. Sino ka ba para pangaralan si Tio Wang? Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ang Handong Provincial Patrol Corps. Si Tio Wang ko ang nagdidikta ng lahat sa buong Handong Province. Ang iyong mapagkumbabang lingkod na si Wang Guanghui, bumabati sa inyong kamahalan. Ano? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Di ba kanina lang sinabi mo na tatanggalin mo ako sa pwesto ko at pauuwiin? Bakit ngayon Your Excellency ang tawag mo sa akin? Gusto ko sanang itanong sa'yo, kailan mo ba talaga balak akong tanggalin? Sa totoo lang, inaasam-asam ko na ring mag-retiro iba. Zero at bumalik ka si Mamiin. Sa nishan. Your Excellency, pakitingnan naman po ang katotohanan ng pangyayari. Lahat yan ay gawa ni Long Yingtai. Wala akong kaalam-alam na ikaw pala ang kanyang na-offend. Kung hindi ko gagawin ang isang bagay na yan na napakatanga. Ganun ba? Hindi mo alam na ako pala ang inaaway mo. Ibig sabihin kung ibang tao ang nandoon, tinanggal mo na siya sa pwesto at ikinulong mo na. Wang Guanghui, mawas niyo mo. May chisiyamag sa lakas ng talo mo.
Ganito mo inaabuso ang kapangyarihang ibinigay sa'yo ng monarch. Hindi ganon. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi na kailangan ng paliwanag. Wang Guanghui, ikaw ang Chief Patrol Officer ng Handong Province. Si Chen Longteng, Chairman ng Longteng Group, at si Long Yingtai, Lord ng Jiangcheng, ay lihis na ikinasal, ngunit itinago mo ito sa mga autoridad. Yun pa lang ay isang napakalaking kasalanan. Dagdag pa riyan, inaapi mo ang mga ordinaryong tao at sinasabi mong ikaw lang ang may control sa lahat sa Handong Province. Kailan pa naging may kinalaman sa iyo ang Handong Province, Wang Guanghui? Ang inyong kamahalan, karapat-dapat po akong parusahan. Ang inyong kamahalan, nakikiusap po ako sa inyong kaparusahan. Gusto kong ibigay mo sa akin ang isang ulat sa investigasyon sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos, bubuo ako ng isang espesyal na task force para magsagawa ng masusing investigasyon. Kung makakita ako kahit isang ordinaryong tao na naapi o nagawa ng mali dahil sa iyong pag-abuso sa kapangyarihan, ikaw ay agad na ipapatupad ng hatol. Tito Wang. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Isang walang kwenta lang siya mula sa patrol team. Anong karapatan niyang utusan ka? Tito Wang, ito ay Jiang Cheng. Kaya nating patayin siya at walang makakaalam kailanman. Walang utang na loob na hayop. Tapos ka na ba sa pagsasalita? Tito Wang, bakit mo ako sinuntok? Siya dapat ang sinuntok mo. Matandang kaklase, ano ba talaga ang nangyayari dito? Matandang kaklase, wala akong kaklase na katulad mo. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang nagawa mo. Dati kong kaklase, ano ba ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin sa pagtatanong kung ano ang nagawa ko? Alam mo ba kung sino ang nasagasaan mo? Gusto mong mamatay at isasama mo pa ako. Siguradong pinakamalas ako sa walong buhay para magkaroon ng kaklaseng tulad mo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumagot sa tawag mo. Dapat hinayaan na lang kitang mamatay dito. May tao ba dyan dalhin siya at ikulong? Opo, sir. Sandali lang. Di ba sabi mo sobrang close mo kay Tito Wang? Sabi mo papayag siya sa kahit anong hiling mo. Anong ginagawa ni Tito Wang ngayon? Bakit hindi lang siya tumutulong, pati pinapahamak pa tayo? Baka mas mataas ang posisyon niya kaysa kay Tito Wang? Imposible. Paano makakarating sa Jiangcheng ang isang taong ganoon kahalaga? At saka, kung may darating na ganoon kahalaga, agad-agad sana nating narinig ang balita. May maririnig kayong balita? Long Yingtai, bakit hindi mo gamitin ang makapal mong bungo at mag-isip? Sino ang hindi mo kayang subaybayan ang kilos o sa halip, hindi ka talaga autorisadong subaybayan? Madalas nakitang sinabihan, hindi mo kayang isipin kung sino talaga ang dakilang taong ito. Bakit paulit-ulit kang nagkakamali? Kalokohan. Walang taong ganoon kahalaga ang pupunta sa Jiangcheng. Maliban na lang kung siya ang mailap na Inspector General. Ano? Siya ang Inspector General? Inspector General? Tatay ko yan. Tatay mo ang Inspector General? Tama. Tatay ko yan. Chen Shan, ang dami mong ginawang masama. Hindi ako hihingi ng tulong sa tatay ko para protektahan ka. Noong sinabi sa akin ng anak niya na Inspector General ang tatay niya, hindi ako naniwala noon. Posible kaya siya nga talaga ang Inspector General? Imposible. Talagang imposible. Hindi pupunta ang Inspector General sa Jiangcheng. Kung bakit ako nandito, tanungin mo ang asawa mo, si Chen Longteng. Noon lumuhod at nagmakaawa siya sa harap ko. Nakiusap siya na bigyan ko ng pagkakataon ang Longteng Group at si Chen Shan. Kaya nga ako pumunta sa Jiangcheng dito sa lugar na ito. Sino ba ang mag-aakala masasaksihan ko ang kasuklam-suklam na ugali ninyong mag-ina? Kung ordinaryong inspector lang ang pumunta rito ngayon, sigurado akong lulustayin ninyo ang lahat ng meron siya. Imposible. Sabi mo ikaw ang Inspector General. Nasaan ang patunay? Kung totoong ikaw ang Inspector General, paano ka naging Inspector General ng walang kasamang mga guwardiya? Kung kasama mo ang mga guwardiya mo, hindi sana nangyari ang lahat ng ito ngayon. Kaya pala naghihirap at nagdurusa ang mga tao sa Jiangcheng. Hindi ko inakalang ganito kakatanga, Lord ng Jiangcheng. Sige, hindi ka naniniwalang ako ang Inspector General, di ba? Kunin mo ang telepono mo at tingnan mo mismo.
Hanapin mo ang Inspector ID number ko, X0001. Ako si Fang Yunchang. Ano? Ma, hindi ba't sinusuri mo ang kanyang pagkakakilanlan? Paano naging antas SSS ang kanyang pagkakakilanlan? Impormasyong may antas SSS, iyan ang pinakamataas na antas ng lihim ng Estado. Kahit ang Nuclear Missile Defense System ng bansa ay antas SS lamang. Noong araw, ang lihim na impormasyong imbestigahan ko sa mga pinuno ng kalabang Estado ay antas S lamang. Pero ang kanya ay antas SSS. Ano ang ibig sabihin na antas SSS ang kanyang antas? Ano ang ibig sabihin nito? Sa buong kaharian ng Dragon, bukod sa kasalukuyang monarka, ang tanging may ganoong kataas na katayuan ay ang Inspector General na namamahala sa kaharian at kumukontrol sa lahat ng opisyal. At ang apelyido ng kasalukuyang monarka ay Li. Ang nakatayo sa harap natin ngayon ay si Fang Yunchang, ang Inspector General na nakatayo sa ibabaw ng 10,000 tao at nasa ilalim lamang ng isa, Panginoong Fang. Ano? Siya? Siya ang Inspector General? Nanay, ganun natin tinrato ang Inspector General. Siguradong makukulong tayo. Ang saklap sa kulungan, nanay. Lahat ng nasa loob ay mananakit sa akin. Ayokong makulong. Isinuko ko ang kumpanya sa Estado para sa iyo. Ang tagal mo nang nanggugulo at gumagawa ng masama sa labas. Alam mo ba na ang dahilan kung bakit ako naghiwalay sa inyong nanay ay para maiwasang madamay dahil sa iyo? Ayaw ko ngang maghiwalay. Mahal na mahal ko siya. Wala siyang kinalaman dito mula simula hanggang wakas. Ikaw ang sisira sa masayang pamilya natin. Tay, alam kong nagkamali ako, Tay. Pasensya na. Alam ko talagang nagkamali ako. Huli na ba ang lahat? Huli na nga. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kagalang-galang. Nakikiusap ako. Ipagpaumanhin ninyo ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Patawarin ka? Paano naman ang anak kong nasaktan mo? Paano naman ang manugang kong babae? Paano naman ang libu-libong mamamayan ng Jiangcheng na pinahirapan mo, Chen Shan, at inapi ng iyong pamilyang Chen? Bilang tao, maaari kitang patawarin ni Fang Yunchang, ngunit ang katarungan ay hindi. Mga gwardiya, Sir, dakpin ng pamilya Chen Longteng, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, at Long Yingtai, ang Panginoon ng Jiangcheng. Kayo ay may mataas na katungkulan at malaking kapangyarihan. Magdaraos ako ng live na paglilitis sa inyong mga krimen para makita ng buong bansa upang maghiganti para sa mga tao. Tungkol naman kay Chen Shan, hatakin siya at bitayin. mga gwardya, hatakin siya at bitayin. Opo, sir. Kagalang-galang, nakikiusap ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nangangako ako na magbabago na ako mula ngayon. Mag-aaral ako ng mabuti. Kagalang-galang, nakikiusap ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Dalhin siya palayo. Kagalang-galang, patawarin mo ako. Kagalang-galang, nakikiusap ako, patawarin mo siya. Wala lang siyang alam. Ako ang nag-ayos ng lahat ng mga bagay na ginawa niya noon. Kung may parurusahan, ako na lang ang parusahan. Kagalang-galang, nakikiusap ako, patawarin mo siya. Bata pa lang siya. Isang bata. Isang 24 na taong gulang na bata. Kung ituturing siyang isang bata, paano naman ang libu-libong batang kanyang inapi? Long Yangtai, hindi mo kailangang mananagot para sa kanya. Walang sino man sa angkan ng Long o angkan ng Chen ang makakatakas. Dalhin ninyo silang lahat. Opo. Ang pagkakamali ng isang bata ay salamin ng pagkukulang ng ama sa pagtuturo. Ito ang parusa ng langit sa akin. Tinatanggap ko ang kapalaran ko. Ako si Chen Longteng. Kagalang-galang, naimbestigahan na namin sina Long Yingtai at Chen Longteng. Ano na ang susunod nating gagawin? Magsagawa ng masusing investigasyon sa Jiangcheng at ibalik ang malinis at makatarungang mundo para sa mga mamamayan nito. Opo.